Naririto ang lingkod ko. Mapagpalang araw ng Sabado, mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Apolinario, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Manalangin po tayo at magnilay sa Ebanghelyo. Pagkalabas ng mga Pariseo, nag-usap-usap sila kung paano nila masisiraan si Jesus. Nalaman ito ni Jesus kaya lumayo siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit inutusan niya sila na huwag siyang ipamamalita. Kaya natupad ang sinabi ni Isaias, ang propeta. Narito ang utusan ko na aking pinili, ang mahal ko, na siya kong kinalulugdan. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at siyang magpapahayag sa mga bansa ng aking mga pasya. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw. Hindi maririnig sa mga liwasan ng kanyang tinig. Hindi niya babaliin ang sugatang tangkay o papatayin ang aandap-andap na mitya. Hindi siya titigil hanggang magbagi ang katarungan. Ang kanyang pangalan ang inaasahan ng lahat ng bansa. Kapanalig, itutuloy mo pa ba ang paggawa ng kabutihan kung sa paligid mo ay may mga naninira at nang-aaway sa iyo? Ganito ang sitwasyon ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Marami siyang tinulungan at pinagaling. Subalit, pinagbalakan pa siyang ipahamak ng mga Pariseo. Dumarami ang naniniwala kay Jesus kaya natakot silang baka gamitin ni Jesus ang kanyang impluwensya laban sa kanila. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang patuloy na magturo at magpagaling si Jesus ng mga may sakit. Naalala ko tuloy nung nasa katungkulan pa ang dating Vice President Leni Robredo. Kaliwat kanan ang panggigipit at panlalait sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. Subalit, hindi yun naging hadlang upang patuloy niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin at tumulong sa mga nangangailangan. Kakarampot man ang ibinigay na budget sa kanya, naglingkod siya at naghatid ng mga ayuda sa tulong ng mga nagtitiwala sa kanya. Kapanalig, ganito rin ang sinapit ni San Apolinario, Obispo at Martir, na ginugunita natin ngayon. Nagpahayag siya ng mabuting balita ni Jesus, kaya dumami ang converts sa Kristyanismo. Dahil dito, pinag-initan din siya. Maraming beses siyang pinagtabuyan palabas ng lungsod. Subalit, hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng mabuting balita kaya higit siyang pinahirapan hanggang mamatay. Hingin natin ang biyaya ng banal na Espiritu na pakapatatagin tayo upang huwag tayong igupo ng mga kahirapan at pasakit sa buhay. Bagkus, patuloy tayong lumaban sa mga hamon ng buhay sa tulong at pagpapala ng Diyos at ng ating mahal na inang si Maria. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.